Jesus pa rin ang pagtitiwala ko. Church. Morning po. Yes. Today is a wonderful morning. Amen? Amen. Yes, it is. And today, God is reminding us that every day, God is so close to us and He is calling us as His friends. Amen? Amen. Yes. Tayo lahat ay tumayo at sabay-sabay tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Come on, church. Yes, Lord, we thank you for you have called us as your friend. Come on, church. We sing. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Who am I that you are mindful of me, that you hear me Yes, Lord. when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? Yes, it is. How you love me. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Sing, I am a friend of God. I am a friend of Yes, God. Lord. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. We sing, who am I? Who am I? That you are mindful of me. Yes, Lord. That You you hear love me. when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you How love us, you oh love God. me. Yes, Lord. It's amazing. amazing. It is amazing. So amazing. We sing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I
Lord of glory, you have called me friend. Let all voices sing. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. One more time we sing. God Almighty, Lord of glory, you have called me I am a friend of God. Come on. I am a friend of Let all God. voices sing. I am a friend of God. He calls me friend. Yes, Lord. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Hallelujah. Yes, Lord, we thank you for you are so close to us and you even call us as your friend. Lord, we thank you for giving Jesus Christ in our lives. And through him, Lord, the veil has been torn. And we know that we are saved. And we know that we can be with you in heaven. Lord, we thank you for you are so good to us in our lives. In every day, oh God, you declare your love for us, your gracious love for us, oh God. We thank you for it, Father. And through that, we magnify your name, oh God. We praise you, Lord. Come on, church. Let us continue being in the presence of God as we sing this song. Amazing love that welcomes me with the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly my soul undeserving. Let us sing, God, you're so good. God,
Diyos malugod. Tunay kang malugod, Ginoo. Diyos malugod. Ang Diyos malugod. One more time, let us sing, God, you are so good. You're so good. You're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Hallelujah, oh God, we praise your name. We lift your name on high, oh God, for truly, truly, God, you are so good in our lives, in our everyday, Lord. We see your goodness in our lives, oh God, and with that, Lord, we lift your name on high. We give all our voices, all of our praises to your name only, oh God. Hallelujah, oh God. We thank you, oh God. This we pray. Yes, bigyan naman natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah. Psalm chapter 78 verse 1 to 3. Give ear, O my people, to my teaching. Incline your ears to the word of my mouth. I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings from of old, things that we have heard and known, that our ancestors have told us. Atin pong awitin ang Stand Up and Bless the Lord. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa iyo. Hinatid mo po kami sa dakong ito na ligtas sa anumang panganib. Hanggang ngayon ay nananatili ang aming lakas dahil sa inyong pagmamahal at awa sa amin. Ama, tanggapin niyo po ang aming taos-pusong pasasalamat sa iyo. Sinasamba at pinupuri namin ang iyong banal na pangalan. Narito kami ngayon sa araw na ito upang makapakinig ng iyong mga salita. Gawin mo kaming karapat-dapat sa aming pagsamba ngayon sa umagang ito. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Buksan mo po ang aming damdamin na maging handa sa pagtanggap ng iyong salita. Hindi lamang nawa namin marinig ang iyong mga salita, kundi higit sa lahat, ito'y susundin namin sa aming mga buhay. Umaasa kaming lahat na dininig mo po ang aming panalangin. Samahan mo kami sa aming pagsamba ngayon sa umagang ito.
Nakahanda na po ang iyong mga anak. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Atin pong pakinggan ang mga awit ng Children's Choir. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. Inanyayahan po natin ang mga bata dito sa harapan at atin pong ipanalangin. Panginoon, marami pong salamat sa mga batang ito na patuloy nilang binibigay ang kanilang talino at galing sa pag-awit. Hiling po namin, Panginoon, na bigyan mo po sila ng mabuting kalusugan ang mga batang ito. Biyayaan mo po sila ng kabutihan ng puso, ilayo sa panganib at turuan niyo po sila na magmahal ng taos-puso na walang hangad na kapalit. At bigyan niyo po sila ng karunungan upang ikaw ay paglingkuran. At salamat sa kanilang mga magulang na patuloy silang sinasamahan sa iyong bahay-sambahan upang ikaw ay paglingkuran. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, tapos na ang All Saints Day, pero yung mga itsura natin, pa November 1 pa. Ngiti naman po kayo, ayan. Ngitian mo ang iyong katabi, sabihin mo, good morning. Ayan, malapit na ang Pasko, kaya naman ang ating espiritu dapat namamasko na rin. Ayan. Pagpasensyahan niyo na po ang ating online worship sa ngayon ay naka-live po sa profile ko po, sa personal kong profile dahil po ayaw pong ma-access ng ating Facebook page sa PC. Sa cellphone lang po siya na-access yung Facebook page. Kaya wala pong makapag-live sa amin kahit isa. Ayan. So let's just hope and pray na hindi po siya mag-further maging problematic. Pero ayun po, we will work on that po para po next week ay mabalik sa kaayusan ng ating online worship. And then this Saturday na po, November 18, ang ating Harvest Festival. Kaya naman po ang mga magpa-participate sa folk dance, maiwan po kayo mamaya at magpa-practice po kayo doon sa ating Sunday School area. At para naman po sa mga sasali ng folk song, i-memorize nyo na po yung kanta dahil iisa lang po ang song piece ng lahat ng lalaban. Kaya dapat po kabisado na po natin. At lahat po ng gustong dumalo at sumama, welcome po kayong mag-join sa November 18. Let us know po at ang ating lay leader para po ma-arrange po natin yung ating sasakyan. Sa Aldersgate UMC po ito gaganapin. At ganun din kung kayo po ay meron tayong mga kasamahan na pumasa sa board exam or meron tayong mga pinasasalamatan, mga recognize natin sa ating mga estudyante, pwede po ninyo akong isabihan at ipipresent po natin sila sa district. Simula po kung may mga pumasa po simula nung December last year November last year hanggang November this year. So, ayun po. And then, kung meron naman pong bakante this week sa ating mga participants ng folk dance at folk song, kahit po after work pa, pwede po tating i-set up yung ating schedule ng practice. Tapos po sa darating na November 26, pinapaalala pong muli ang ating Thanksgiving service. Today, we celebrate Children's Sunday. Ayan. Araw ng mga bata. Nasa labas na sila, so hindi ko sila mapatayo dito. Nagsa-Sunday school na sila, pero mamaya makakasama natin sila. And then, magkakaroon po sila ng fellowship after the service. Dito na lamang po sa simbahan para po kahit yung mga maliliit na bata ay pwedeng mag-join. Kaya naman po, may lunch na po sila dito at merienda. Huwag niyo na po silang iuuwi. Kung gusto niyo po silang samahan, okay lang po yun. Welcome po kayo to stay. Pero hinihiling po namin ang ating mga kids na huwag po natin silang iuuwi muna after ng service para sa kanilang fellowship. Ang estimate po namin mga hanggang 3 p.m. lang po tayo. Di naman po siya tatagal o gagabihin. At isama po natin sila sa ating panalangin. Sa oras pong ito, nais ko pong tawagan ang ating UMM President para sa iilan pong mga announcement. Okay. Gusto ko lamang pong magpasalamat sa mga tumugon sa aking paanyaya kaninang umaga na before 5:30 nakagising na tayo kasi iniisip ko na baka hindi dumalo. Ako po'y natutuwa, Pastor, para po ibigay sa inyo ang announcement na ako po'y nag-anyaya kanina, nag-invite sa mga kabataan natin na dalawa yung anak ko dyan. Iniintayin ko maging kabataan yung isa pa.
na tumugon sa aking pananya kanina na mag-Bible study. Una, iniisip ko parang feeling ko hindi yata tatayo ng maagang mga kabataan. So syempre, inumpisan ko sa aking mga anak na nandun naman kanina. So surprisingly, para yatang ilan tayo, Micaela or mga kasama ko? Or 10, no? Siyempre, hindi ko pa kasi masyadong kilala yung mga bata. Pero natutuwa ako na nandun sila para gabayan ako at kung ano ang gagawin ng mga kabataan. So, nasend po sa akin ang lesson. Ako po yung nagpapasalamat at nakaraos kami kanina sa aming first day. Inassign ko din po sila at tinuruan paano ang manalangin at paano ang opening and closing prayer. May mga nakatutok na po sa kanila. Okay, para po alam nilang gagawin natin. Naniniwala po ako, mga magulang na katulad ko, na wag po natin ayahan na siguro ayokong sabihin yung word na mawala or lumisan ng Bible study ng mga kabataan kasi kung ang WSCS at UMM ay napakalakas at patuloy sila na nagkakaroon ng Bible study, hindi po sana dapat mawawala ang ating mga kabataan sa kanilang pananambahan at hindi po kasi sapat ang makapakinig ng isang worship service lamang. So patuloy po sana panalangin natin, mga magulang na support po natin. Agahan lang po sana ang paggising ng mga kabataan, no? 9 o'clock, nandito na tayo para 10 o'clock, off na po tayo. At kasi po yung mga kabataan natin, pwede silang maging leader. Kaya naman po, ang gawa ng ating simbahan na nilalabas sila para sila ay magpahayag ng ating salita ng Diyos. Okay? So ako po yung nagpapasalamat sa mga magulang na pinag kanilang mga anak. Okay, so inaasahan ko po na marami pa po sa susunod na Sunday. Okay, so Youth Bible Study po, nag-start na po uli, starting November 12, 2023. Medyo ma-detailed lang po ko kasi gusto ko in order. So hindi ko pa po alam kung sino pa ang mga kasama ko na magturo po para kapag alam ko po na kung sino man ng December, kapag wala pa po ang announcement ni Pastor, ang ginagawa po namin, automatic, diretso pa. Okay, so salamat po sa mga tumugon. Thank you. Youth, hindi ko pwedeng sabihin kids pala, no? Youth, hindi pa ako masyadong sanay. Aalalayan nyo ako. Okay, thank you po. At salamat po. God bless po. Maraming salamat po. Sa tuloy-tuloy na po ang Sunday School ng ating mga kabataan at ganun din naman ang ating mga adults. At kasama po doon ang MAYAF. Ayan, kasi puro WSCS at UMM ang nag-a-attend. So, invite din natin ang ating mga young adults to join the Sunday School at 9 a.m. ng umaga. Ayan po, sige po, tayo po ngayon ay dumako sa ating mga birthday celebrants this week. Nag-iisa lamang po siya. No? Kung meron po ako nakalimutan, let me know. November 14, Luther Ray Magtoto. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, happy birthday po. Happy birthday. Sige po, kung wala na pong mga concerns at wala na pong mga ibang announcement, tayo po'y dumako sa pananalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po o Diyos sa ibinigay mo sa aming pagkakataon na kami maparito ngayon muli at magbigay ng kapurihan at pasasalamat sa iyong pangalan. Ikaw o Diyos ang tanging nakakakita at nakakakilala sa bawat isa sa amin ng higit pa sa aming sarili. Kaya naman o Diyos, dinggin mo ang aming mga kahilingan at panalangin at sumamo ka ngayon sa aming kalagitnaan as we worship your name, Lord God. Panginoon, mangusap ka sa bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng wisdom at ibuksan mo ang aming puso't isipan para sa iyong mensahe ngayong umagang ito. At ganoon din, O Diyos, nagpapasalamat po kami sa buhay ng aming mga bata dito sa simbahan. Salamat, O Diyos, sa kanilang kasigasigan, sa kanilang sipag, sa kanilang tiyaga, at sa kanilang katalinuhan, O Diyos. Nawa, Panginoon, patuloy mo silang pagpalain, patuloy mong gabayan ang kanilang pag-aaral, at nais po namin na makita nila
ang mga plano mo para sa kanila at ikaw ang siyang masunod sa kanilang buhay. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang namin ang kanilang buhay at ministeryo. Kaya naman, O Diyos, iparanas mo sa kanila ang iyong yakap higit pa ngayong araw na ito. Nagpapasalamat din kami, O Diyos, sa bawat isang naririto ngayon, O Diyos. Pagpalain mo ang kanilang puso, ang kanilang isip, ang kanilang kaluluwa, at anuman, O Diyos, ang kanilang mga panalangin, dinggin mo ang lahat ng ito, O Diyos, ng may kasagutan. Ganon din sa aming mga kapatid na hindi namin kasama ngayon. Anuman ang kanilang mga kadahilanan, O Diyos, Ikaw ang siyang gumabay sa kanila at yakapin sila ng mahigpit upang iparanas sa kanila ang pagmamahal na sa iyo lamang nagmumula. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Iabot mo ang kamay mo sa kanila at bigyan sila ng kagalingan mula ulo hanggang paa. Ganon din, O Diyos, sa aming mga kapatid na iba't iba ang mga bigat na dinadala ngayon, O Diyos, at pinagdaraanan nila. Nawa, O Diyos, pagpalain mo ang kanilang buhay at makita nilang kapanatagan sa iyong mga kamay. Panginoon, pagpalain mo ang mensahe ngayong umagang ito, ganun din ang lahat ng mga makikinig. Ikaw, O Diyos, ang siyang mabigyan ng kapurihan at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Leviticus chapter 27 verse 30, a tithes of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Buksan po natin ang ating mga puso sa pagkakaloob. Maraming salamat aming Diyos sa mga kaloob mo sa aming buhay. Kaya naman bilang pasasalamat, tanggapin mo ang aming mga kaloob sa inyo at nawa gamitin mo ito, O Diyos, upang lalo pang mapalawak ang ministeryo mo sa pamamagitan ng simbahang ito. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Atin pong pakinggan ang awit ng mga EUMC choir.
Buksan po natin ang Biblia sa Joshua chapter 24 verse 1 to 3 at 14 to 25. Tinipon ni Josue sa Shechem ang lahat ng lipi ng Israel. Pinapunta niya roon ang matatandang namumuno, mga tagapangasiwa, ang mga hukom at ang mga opisyal ng Israel, at sila'y humarap sa Diyos. Sinabi niya, ito ang ipinapasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nanirahan sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito si Terah na ama ni Abraham at ni Nahor. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Tinawag ko si Abraham buhat sa lupaing iyon at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong lupain ng Kanaan. Pinarami ko ang lahing nagmula sa kanya, ibinigay ko sa kanya si Isaac. Dumako naman po tayo sa verse 14. Kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso at katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Sumagot ang bayan, hindi namin magagawang talikuran si Yahweh at maglingkod sa ibang Diyos. Si Yahweh na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo makarating at mailigtas sa mga kaaway at sa mga bansang ating dinaanan. Pagdating natin, pinalayas ni Yahweh sa lupaing ito ang mga Amoreyong nanirahan dito. Kaya't kay Yahweh rin kami maglilingkod sapagkat siya ang aming Diyos. Ngunit sinabi ni Josue sa taong bayan, hindi ninyo kayang maglingkod kay Yahweh sapagkat siya'y isang Diyos na banal at siya'y mapanibughuing Diyos. Hindi niya palalampasin ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos ng ibang bansa, kapopuotan niya kayo at paparusahan. Hindi niya panghihinayangang lipulin kayo sa kabila ng kanyang mga kabutihan sa inyo. Sumagot ang taong bayan kay Josue, hindi po mangyayari yan, kay Yahweh kami maglilingkod. Sinabi ni Josue, kayo na rin ang mga saksi na pinili ninyong paglingkuran si Yahweh. Sumagot naman sila, opo, saksi kami. Sinabing muli ni Josue, kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyos ang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo kay Yahweh, sa Diyos ng Israel. Sumagot muli ang mga tao, maglilingkod kami kay Yahweh na aming Diyos at susundin namin ang kanyang mga utos. Kaya, ng araw na iyon ay gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ng sambayanan. Binigyan niya sila sa Shechem ng mga batas at tuntunin. Unang Thessalonica chapter 4 verse 13 to 18. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi mauuna sa mga namatay na.
Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga nabuhay at natitira ay titupunin sa alapaap kasama ng mga binubuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin ang Mateo chapter 25 verse 1 to 13. Talinghaga tungkol sa 10 dalaga. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit nang hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, lumabas na kayo upang salubungin siya." Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kaming kahit kaunting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo, tugon naman ng matatalino." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Habang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Tandaan ninyo, hindi ko kayo nakikilala." Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, "Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o oras man." Pagpalain mo po, Panginoon, pagkabasa ng iyong banal na salita. Pakinggan po natin ang awit ng mga youth choir.
Muli po magandang umaga po sa inyong lahat. Kagaya po ng sinabi ko kanina, it's Children's Sunday. Hindi mawawala o matatapos ang Children's Sunday kung hindi tayo makakarinig mula sa mga bata. Kaya naman, para maghatid sa atin ng kanyang kwento, ng kanyang reflection, nais po natin tawagin si Colby Garon. Palakpakan po natin siya. Proverbs chapter 22, verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. I still remember when I was in kinder, Mom Dina showed a picture of a family. At a young age, though bata pa po ako, ngayon, I told Mom Dina I have no family. She asked why. Sabi ko po, wala akong family living together. Although Mama Nancy explained to me what family is, I still don't understand why my mom and dad live separately. Lumaki po ako kay Mama Nance and Ate Dayan, Ate Dane. As I'm growing, grade 5 na po ako and 10 years old, I started to understand and accept it. Now I do not only have one family but many families who raised me to become a better child. Thankful po ako kay Mami Nel, Mami Ching, Auntie Ben, and Mama Nance for teaching me values and the value of going to church. Kapag na kay Dad and Tita Faith, nagsisimba din po kami. I can say po spiritually, nag-guide ako mula pagkabata. Separated man po parents ko pero na-train at nahubog ako. Nang maganda at dala ko po ito hanggat paglaki ko. Masasabi ko po, maayos akong pinalaki kahit palipat-lipat ako ng bahay. From Sunday night to Friday afternoon, na kay Mama Nance po ako. The rest po na kay Mami. Pag may holiday na kay Daddy ako. With this setup, I learn how to be more understanding. I respect them and love them more. Pero sino naman po ang hindi gusto ang buong pamilya? Kaya I admire my friends, given Max, buo sila. Mom and Dad, salamat na palaki ninyo ako ng mabuting bata. Before I end po, sana may aral akong na-share sa inyo. Thank you po, Pastor Ren, at sa Emmanuel family. Shoutout po sa kapatid ko po kay Gagab, Amber, and Ellie. To God be the glory. Hello. Ayan. Amen. O, naiyak kayo dyan. Ang galing naman. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ni Colby. Tunay nga, train up a child to the ways that he or she will go. And he will never depart from it. And this child is starting to be very well-developed adult na hindi lahat ng mga adults ay makukuha iyon in a lifetime. No? So we thank God for his life, for his testimony. At ganun din, we will remain and maintain to encourage all of them to continue to speak up
about their life and their testimony and what God has done for them. Para naman po sa ating lectionary reading ngayong umagang ito, iilan lamang pong mga bahagi ang nais iparating sa atin nito. Unang-una, ang pahinga ay okay lang. Rest is okay. Ang sabi sa kwento, sa talinghaga, nung dumating na ang gabi, wala pa yung ikinakasal, sila ay natulog at nagpahinga. At ito'y sinabi ng Panginoong Jesus. It means that we are allowed to rest when we become tired. But they did not went home. Hindi yon ang kwento. Hindi sinabing umuwi sila at hindi na bumalik pa. Mga kapatid, kapag tayo napapagod, we just rest and we wake up and start again. We don't give up. Hindi natin iiwan ang mga binigay sa atin ng Diyos, especially our ministry, if we are just tired. What we can do is rest and then start all over again. Don't go home. Hindi ko sinasabi wag kayo umuwi ngayon. Don't go home giving up. You go home, you take your rest, and then you wake up and wait for the Lord again. Pangalawa, be prepared. Meron 5 mga sabi matatalino na mga dalaga at 5 hindi gaanong katalinuhan. Do we identify with those who are smart or not? As Christians, Jesus is telling us here that we should always be prepared and watchful. Mag-i-equip natin yung ating sarili doon sa langis na kailangan natin in order for us to be ready whenever the Lord will come. Ang tanong, handa ka ba? Are you ready? How can you be ready? Physical preparedness. Ang mga ginagawa mo ba ay nakaayon o nakatugon dun sa mga kautusan ng Diyos? Or are we just letting everything pass by, every opportunity pass by among us? We be ready to think ahead. Kung darating man ang panahon na ako ay mamamatay at iuuwi sa ating Diyos, nakahanda ba ako? That's how we think of preparedness. And our spirit, we prepare our spirit with the word of the Lord. Kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, mga kapatid, paano ka magiging handa na harapin ang bawat mangyari sa iyong buhay? Maganda man yan o hindi, malungkot o masaya, lahat yan nasa Biblia. Kung ano ang dapat mong mag-respond, nasa Biblia. Kung anong dapat mong gawin sa mga desisyon ng iyong buhay, nasa Biblia. So in order for you to be prepared to face everything that will go in your way, you should read the Bible. Spiritual preparedness, ano pa? You should always be ready to pray and pray and pray and never cease to pray. This way, you can prepare your spirit in the coming of our Lord. Why should we prepare for this like those in the Bible? Bakit kagaya ng mga dalaga, kailangan natin maging handa? Because like the story in the Bible, ang sabi na the kingdom of heaven is like these ladies waiting for the groom to get married. We are those ladies. The church are those ladies na naghihintay sa pagdating ng ating Diyos. And no one will know when He will come. Noong panahon na yon, wala pa cellphone, no? Wala pa mag-text na OTW, sabi niya. Kaya 10 minutes away, ganon. Walang ganon. They don't know when that groom will come, and so is here. Kahit may bago ng teknolohiya, hindi naman po mag-chat sa group chat ang Panginoon. At sasabihin niya, maghintay ka, 10 years na lang, parating na ako. Ganon? It's not like that. So we will never know. It may be next decade, next century, maybe even next week. And when that time comes,
comes, are we ready to face Him? Hindi lamang ang pagdating ng Judgment Day, kung hindi rin naman ang ating kamatayan. Last week lang, may nakita ko sa Facebook, kinukwento ko nga sa mga kabataan kahapon, no, yung pinsan ng aking kaibigan ay namatay. 4 years old. Then, previous months, ang daming sunod-sunod na balita. May 20s, 30s, teenager na namatay. Just think of the place in Gaza today. How many children lost their lives? How many young people lost their lives? Men, women, old and young lost their lives. The question is, are they prepared? Now, are we? Hindi man nagkakagulo o nagkakaroon ng gera dito sa ating paligid, but no one is excused from death. And it can come anytime. And so, are we ready to face the Lord? Pinakamahalagang gawin natin is while we wait for the coming of the Lord and for our homecoming, we let ourselves be known to God. Ano ang sabi ng talinghaga? Noong sinarado na ang mga pintuan at dumating ang mga mangmang na kababaihan, anong sabi sa kanila ng groom? Hindi ko kayo kilala. Hindi sila pinapasok sa handaan. Ngayon mga kapatid, kung tayo ay haharap sa kaharian ng langit, masasabihan ba tayo na kilala tayo ng Diyos o hindi? Parang ang sakit naman yata yun. Papupunta ka sa langit, pagdating mo doon, sino ka? Sasabihin sa'yo, no? Wala ka pala sa book of life. The question is, are you doing or living your life to be known to God? Hindi ko sinasabi na mag-participate ka sa church o gumawa ng kung ano-anong mga ministeryo in order for people to recognize you. That's not how it works. We don't do the work of the Lord to be recognized and known by other people. We do it to be recognized and be known by God alone. Isang narinig kong sumagot nung kabataan ako, isa sa mga officers nung siguro 12 years old ako noon o 13 years old. Ang shinare niya sa akin, sabi niya, hindi ako naririto at naglilingkod para i-please ang tao, kung hindi para i-please ang Diyos. And that statement led me towards so much more in my life sa aking leadership at ministry. Ganon din ang hiyahatid ko sa inyo ngayon. When you do your work for the Lord, when you lead, when you participate, when you act on the ministry of the Lord, you are not being recognized by people and you don't need to please people. What you need to do is make sure that you are recognized by God alone and praised by God alone. So you will need to please Him alone. Siya lang. Ngayon kung alam mo, natutuwa na ang Diyos sa iyong ginagawa, then well and good. Pero kung alam mo, nadidisappoint pa siya, o kaya naman nakukulangan pa siya sa iyo, you need to work hard more. Not because of human recognition, but because we have to please the Lord. And lastly, huwag ka nang maghintay na maging too late na ang lahat. For some, sinasabi nila, second chances comes in many forms and many times. Kung minsan meron na tayo 100 chance na, hindi na second chance, di ba? And so, yung iba, ang sabi nila, pag matanda na ako, doon na lang ako magbabago. O doon na lang ako magsisimba. Ayan. For some, even in their deathbed pa lang, doon pa lang tinanggap ang Diyos. There's nothing wrong with that. Chances comes to every people at a different time, at a different rate. But why wait too late when you can experience heaven already here on earth? Bakit pa natin kailangan mamuhay sa kasalanan at hintayin ang ating kamatayan para tayo'y magbago? Para tayo sumunod sa ating Diyos? When we can already do it right now.
And anytime, we can be prepared. Meron kasing tendency of anxiety. Hindi naman napapansin kapag minsan nakagawa tayo ng kasalanan, parang lagi tayong kinakabahan. Ang sabi nila, konsyensya mo daw yun. But the truth is, that is the anxiety and fear, the extreme fear and worry that maybe at that moment that we sinned, we will die and not meet the Lord. Yun ang totoong konsensya. That fear lingering inside of us that we may not meet the Lord because of what we did. And so, it is important to repent over and over and over. And when you repent, you truly change. So you can live your life relaxed, calm, waiting for the coming of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever Ngayon po ang oras ng ating paglapit sa Nothing compares to the promise I have in you. Let us pray. Panginoon o Diyos, maraming salamat po sa isang testimony, sa isang boses ng musmos na aming narinig. Salamat o Diyos, because of His innocence, we are able to see how you move in His life and how you will continue to use this child for the greater good and for your glory. Salamat po o Diyos sa kanyang lakas ng loob, tibay ng pananampalataya, na bagamat sa kanyang murang edad o Diyos, nakikita niya ang mga nangyayari sa kanyang kapaligiran, siya pa rin o Diyos ay nananatili sa inyo at nanatiling positibo sa kanyang buhay. Lord, let us have this kind of optimism in life. Let us have this kind of resiliency, O Diyos. Nawa, Panginoon, sa simpleng kwento ng batang ito, makapulot kami ng mga importanteng mga aral, O Diyos, na nais mong ipakita sa amin. Let us live our life like this child, like these children, na their innocence, their purity, their genuineness, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa buhay ng mga bata sa kasimbahang ito at nawa patuloy mo silang gamitin upang hindi lamang makatulong sa kanilang pamilya, kung hindi rin naman sa mga taong nakapalibot sa kanila at kanilang mga nakikilala upang maibigyan ng parangal ang iyong pangalan.
Lord God, we give you thanks for the message that you have given us today. Lord, help us be prepared, Father. Tulungan mo kaming maging handa. Tulungan mo kaming ayusin ang aming sarili. Ano man ang kailangan naming improve, i-prepare, at i-equip ang aming sarili, Panginoon, so that we can be ready to face you whenever. Bigyan mo kami ng pusong matatag for us not to follow the ways of this world and to be on hold for you. Tulungan mo kami, O Diyos, na mamuhay ng tapat at may pananampalataya sa iyong pangalan. Panginoong Diyos, pagpalain mo ang bawat isang naririto. Hawakan mo ang kanilang puso at isipan at kaluluwa. At anuman, O Diyos, ang idinadalangin nila sa oras na ito, dinggin mo itong lahat at bigyan mo ng kasagutan. Lord, show them your plans, show them your ways, so that we can be guided as we walk with you. Ingatan mo kami, O Diyos, sa buong linggong ito, at nawa ikaw ang masunod sa lahat ng aming mga gagawin. In Jesus' name we pray. Amen. Let us open our hands in a gesture of receiving. The Lord bless us with a heart of purity, calmness, positivity, and genuineness like a child. The innocence of his and her mind may be developed in us as we move forward to the ministry of the Lord. Amen.